Isang panibagong taon at linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Expert's Opinion. Mula sa simpleng mannerisms hanggang sa mga prinsipyo at paniniwala, hindi maitatanggi na pamilya ang pundasyon ng isang tao. At hindi mawawala dyan ang mga kapatid natin na kahit madalas nating makabangayan sa iba't ibang bagay, talaga nga namang mahal na mahal natin. Biro nga ng iba, walang ibang pwedeng manakit sa kanila kundi tayo lang ding mga kapatid nila. Hindi ba? Agree? Agree! Kaya naman ngayong unang linggo ng 2025, let's start the year right. Silipin natin ang iba't ibang mukha ng ugnayang magkapatid at pamilya. Marami ang nangangarap na magkaroon ng kapatid pero kung minsan ay itinuturing natin sila bilang kalaban. Lalo na kapag hindi natin sila nakakasundo sa iba't ibang bagay. Ngunit lumalabas sa mga pag-aaral na ang mga ganitong hindi kagandahang interactions ay maaaring magdulot ng positive development sa isang tao. Ang nilalaman ng pag-aaral na yan, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Sa isang pamilya, hindi maitatanggi na minsan ay tila aso't pusa ang mga magkakapatid, lalo na kung sila ay mga bata pa. At dahil na rin sa mga bagay na hindi mapagkasunduan. Sa kabila nito, hindi rin syempre mawawala ang lambingan, tawanan at ang paglalaro sa loob o labas ng tahanan. At ang mga ganitong interaksyon sa pagitan ng magkakapatid ay nakatutulong din pala sa pagpapatibay ng kanilang relasyon hanggang sa pagtanda. Sa katunayan, lumalabas sa mga pag-aaral ang kahalagahan ng sibling relation sa pagdevelop ng mga bata. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa Concordia University, Canada, mahalaga ang role ng isang kapatid sa pagpapalalim ng understanding ng isang bata sa kanyang mga emosyon, ideya, intensyon, prinsipyo at mga paniniwala sa buhay. Ito raw ay dulot sa araw-araw na interaksyon ng magkakapatid sa tuwing ginagaya, inaasar, nakikipaglaro o nakikipag-usap sila sa isa't isa. Halimbawa nito, isang magandang pagkakataon daw ang hindi pagkakaintindihan ng magkakapatid para ma-develop ang kanilang constructive resolution skills, pagkontrol ng emosyon at paglagay ng sarili sa perspektibo ng ibang tao. Upang masiguro ito, mahalaga rin ang role ng mga magulang kung paano nila ia-approach ang mga magkakapatid sa tuwing sila ay hindi nagkakaintindihan. Dahil kasi kung magiging mahigpit ito, ay magdudulot lamang ito ng mas malalang away. Lalo na kung maramdaman ng isa na hindi pantay o may kinikilingan ang pagtrato sa kanilang magkakapatid. Kaya para sa isang pamilya, mahalaga ang pagkakaintindihan dahil sa tahanan nagsisimula ang kabutihang asal ng mga bata na madadala nila hanggang sa kanilang paglaki. Kung kadalasan kaaway natin sa bayang ating mga nakatatandang kapatid, o di naman kaya ay hirap makasundo sa lahat ng bagay. Pero pagdating pala sa usaping pag-ibig o love advice, kayo pala ang magiging katuwang ng isa't isa. Napag-alaman kasi sa isang pag-aaral na ang mga magkapatid daw na may magkaibang kasarian ay may mataas na tsansa na mahanap ang kani-kanilang romantic partners. Ang iba pang detalye patungkol sa tinatawag na emotional ties ng magkapatid, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Likas sa mga magkakapatid ang magtalo o hindi magkasundo sa iba't ibang mga bagay. Pero ito'y nag-iiba kapag tungkol na sa pag-ibig ang pinag-uusapan. Ito raw ay dahil sa namuong relasyon na sabay pinagtibay sa kanilang pagtanda o ang tinatawag na emotional ties in sibling relationships. Ayon sa pag-aaral ng Pennsylvania State University, ang relasyon ng magkakapatid ay hindi voluntaryo mula sa kanilang pagkabata at kabataan. Madalas itong magkalapit sa edad kaya nagkakaroon sila ng ugnayan at pagkakaunawaan sa paraang naaayon sa kanilang henerasyon. Kaya naman sa pag-aaral ni Eleanor McCoby, isang American psychologist, ang sapilitang ugnayan ng magkapatid ay may malaking impluensya, lalo na sa magkaibang kasarian.
Ang pagkakaroon daw ng kapatid from the opposite sex ay maaaring makatulong upang mabawasan ang gender segregation na karaniwang nangyayari sa gitnang bahagi ng pagkabata. Sa pag-aaral na isinagawa din ng Pennsylvania State University, kung saan sinuri ang 174 na individual na tuklasan na ang gender constellation o magkapatid na may magkaibang kasarian ay may mahalagang implikasyon. Ang mga kabataang may kapatid na iba ang kasarian, partikular ang mga babae, ay may mas mataas na posibilidad na magbahagi ng kanilang romantic at intimate stories at manghingi ng love advice. Nakitang nasa edad 16 hanggang 18 na magkapatid ang karaniwang nakakaranas ng ganitong yugto na siya namang karaniwang edad kung kailan nagsisimulang maghanap ng makakarelasyon ang isang tao. Pamilyar ka ba sa salitang sibling rivalry? Kung mayroon kang kapatid, paniguradong dumating ka na rin sa punto na nagkainitan na kayo sa maraming bagay. Pwedeng dahil sa pagkakaiba-iba at kung minsan naman ay dahil sa namumuong selos. Dahilan para magkalamat ang kanilang pagsasama. Kung nakaka-relate ka sa paksang ito, panoorin ang report na ito. Marahil karaniwan na sa isang pamilya, lalo na sa mga magkakapatid, ang magkaroon ng alitan o away sa isa't isa sa marahil marami ring mga dahilan. Kadalasan ito ay panandalian lamang, ngunit may kaso rin na ito ay tumatagal at maging daladala hanggang sa pagtanda. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang mga dahilan kung bakit umuusbong ang away magkapatid. Una na rito ay ang pagkakaiba-iba ng mga bata sa pagtanggap at pakiramdam kung paano sila itrato ng kanilang mga magulang. Ayon kay Dr. Megan Gilligan, isang Associate Professor ng Human Development and Family Studies mula Iowa State University, dito nagsisimula ang pagkukumpara at inggit mula sa mga magkakapatid na kalaunan ay nauuwi sa alitan at kompetensya. Lumabas din sa pag-aaral na dahil mas malapit tayo sa ating mga kapatid ay dito natin unang ikinukumpara ang ating mga sarili. Dagdag pa ni Dr. Gilligan, maaaring manatili o tumagal ang away magkapatid hanggang sa pagtungtong ng middle age o paglaki kung hindi ito agad na maagapan o masolusyonan. At malaking posibilidad nito ay tuwing maaalala ng magkapatid ang naging away nila noong bata pa na maaaring makaapekto sa kanilang psychological well-being. Marahil marami pang mga dahilan depende sa mga pamilya tulad ng pagkakaiba sa values at pagkakaiba sa natatanggap na pagmamahal mula sa ibang tao. Ngunit ano nga bang mga paraan ang maaaring gawin upang ito ay masolusyonan? Ayon kay Dr. Claire McCarthy, isang pediatrician at senior faculty editor ng Harvard Health Publishing, isang paraan na maaaring gawin lalo na ng mga magulang ay iwasan ang magkumpara sa mga anak o magsabi ng mga salitang magti-trigger nito. Palaging magkaroon ng pantay na appreciation sa bawat anak sa maliit o malaki mang tagumpay ng mga ito. Suportahan sila sa kanilang mga gusto at magkaroon ng individual time sa bawat isa upang lubos silang makilala. At isa sa pinakamahalaga ay ang magkaroon ng family bonding. Iwasan kung maaari ang toxicity at panatilihin ang mapayapang environment sa loob ng tahanan. Marami ang patuloy na nabibighani sa hiwaga ng mga kambal. Sa hindi kasi maipaliwanag na dahilan, may mga bagay sa mundo na tanging mga kambal o twins lamang ang nagkakaintindihan. Gaya na lamang ng shared language ng mga kambal na kung tawagin ay cryptophasia. Ang paliwanag ng mga eksperto dyan alamin sa aking ulat. Hindi man palaging magkasundo o madalas mang naikukumpara sa isa't isa. May mga bagay sa mundo na mga kambal o twins lang ang nakakaintindi. Isa na nga rito ang konsepto ng twin speak o cryptophasia na tumutukoy sa di umanay shared language sa pagitan ng kambal na hindi naman naiintindihan ng ibang tao. Ayon kay Diane Paul, PhD, Senior Director of Clinical Issues in Speech-Language Pathology sa American Speech-Language Hearing Association o ASHA, ang teorya ng twin language ay nakabatay sa pundasyon na sabay isinilang ang kambal. Dumaraan anya mga bata sa phase ng speech development kung saan pinapasimple at ina-approximate nila ang mga salitang hindi pa nila kayang bigkasin. Halimbawa nito ay ang proto-word na wawa na tumutukoy sa water
o tubig. Ang proto-word ay mga gawa-gawang salita o mga tunog na maaaring tumutukoy sa mga pangmatandang salita. Dito nabubuo ang tila secret language sa pagitan ng kambal, lalo't maliban sa ginagaya nila ang kilos ng mga nakatatanda, gayon din ng isa't isa dahil palagi rin silang magkasama. Sa panig naman ni Jamie Van Eco, Associate Director ng ASIA, hindi ito maituturing na bagong language dahil ginagawa lamang nila ang kanilang kakayahan para iparating ang kanilang pangangailangan. Dagdag pa ni Paul, bagamat mas nagiging develop na ang kanilang language skills sa pagtanda, may ibang kambal pa rin daw na pinipiling gamitin pa rin sa isa't isa ang mga kinalakihang proto-words, lalo't isa itong paraan para pangalagaan ang kanilang unique connection bilang mga kambal. Mula sa usaping magkapatid, palawakin natin yan at gawin nating pampamilya at pang-special someone mo. Food is life para sa ating mga Pinoy. Kaya tatak na talaga ng pamilyang Pilipino ang pagsasalo sa hapagkainan. Pero alam nyo ba na ang pagsasalo sa pagkain ay sumasalamin din sa level of closeness ng magkapatid, magjowa o magkapamilya? Ang mga detalye sa report na ito. Hindi lamang sagot sa gutom at cravings ang pagkain, kundi nakatutulong rin pala ito sa pagpapatibay ng relasyon kasama ang iyong partner. Ang pagkain daw ng magkasama o pagsasalo sa pagkain kasama ang iyong partner ay isang paraan upang makatulong na pataasin ang intimacy level at gawing mas romantic ang inyong pagsasama. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Paul Rosin, isang propesor sa psikolohiya sa University of Pennsylvania, ang act of food sharing daw ay isa sa mga pangunahing romantic gestures na ginagawa ng magpartner na nagpapakita ng tanda ng pagiging malapit nito sa isa't isa. Mayroon daw itong 4 na level na magsasabi kung gaano karomantik ang isang tao sa kaniyang partner. Ito ay ang no sharing o ang hindi pagbibigay ng iyong pagkain, voluntarily sharing o voluntaryong pagbibigay, pag-share sa pagkain na nabawasan o nakain mo na, at ang panghuli ay ang pagsubo ng mismong pagkain sa iyong partner o feeding. Sa isinagawang eksperimento ni Dr. Rosin, nakita na ang pagsasalo sa pagkain na nagalaw o nabawasan mo na ay mula 74% ay naging 90% ang itinaas na romantic intimacy level ng couples dahil meron na silang physical na contact sa tuwing sila ay nagsasalo ng pagkain. Samantala, ang pagsusubo naman ng mismong pagkain o feeding ay ang strongest sign of intimacy sa mga couples dahil nakakapagbigay ito ng mas malalim pang kahulugan sa inyong pagsasama maliban sa pagsasalo lamang sa pagkain. Katulad ng para sa mga kababaihan, nakikita o nararamdaman daw nila ang kilos na ito bilang pag-aalaga sa kanila dahilan upang mas maging komportable sila sa mga lalaki. Samantala para naman sa mga kalalakihan, ito ay nagpapakita ng romantic gesture ng mga babae sa kanila sa paraan ng pagsasalo sa pagkain. Ngunit paliwanag naman ng mga eksperto, ang pagsasalo sa pagkain ay hindi agad na garantiya ng malaking hakbang sa inyong relasyon tulad ng pagpapakasal at iba pa. Kundi ito ay isang hakbang lamang para sa susunod na konteksto ng inyong relasyon. Bahagi na ng traditional Pinoy parenting style ang pamamalo sa mga anak, lalo na kapag sila ay may nagagawang mali o matinding kasalanan. Pero kasabay ng pag-usbong ng panahon, unti-unti nang nag-iiba ang pananaw ng mga bagong magulang sa pinaniniwalaang tamang paraan ng pagdidisiplina sa mga anak. Lumalabas kasi sa mga pag-aaral na hindi pala epektibo ang pamamalo para turuan sila ng tamang asal. Kung nakaranas kayong magkakapatid na mapalo ni nanay at tatay, for sure relate kayo sa report na ito. Tila parte na ng kulturang Pinoy ang pamamalo sa kanilang mga anak, lalo na sa tuwing nagkakamali o nagpapasaway ang mga ito. Pero, epektibong paraan nga ba ito ng pagdidisiplina? Babala ng American Academy of Pediatrics o AAP, hindi epektibong solusyon ng pamamalo para madisiplina at maturuan ng tamang asal ang mga bata dahil napag-alaman na nagre-resulta lamang ito sa takot at mas malalang conflict. Sa datos ng AAP, ang mga pinapalong bata ay pwedeng lumaking agresibo, bumaba ang self-esteem, maging antisocial, magkaroon ng long-term mental health disorder at dumanas ng impaired brain development.
May katumbas din na cognitive complications ang exposure ng mga bata sa verbal abuse. Payo ng mga doktor, gumamit ng mas positibong approach sa pagdidisiplina. Kabilang nga rito ang pagbuo ng supportive bond sa anak, positive reinforcement, pagiging role model, at maging ang simpleng paraan ng pag-alis ng privileges. Makatutulong din anila ang pag-redirect sa mga bata mula sa pagpapakita ng masamang asal. At kung mangyari man ito, sanayin ng anak na makapagmuni-muni at makipag-usap kapag kalmado na ang kanilang mga emosyon. Paalala pa ng mga doktor, tinitingala ng mga bata ang kanilang mga magulang, kaya dapat sila mismo ang manguna sa pagpapakita ng tamang asal. At bago tayo magtapos, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating mga kapatid na nagbabalik eskwela matapos ang chibugan noong nagdaang holiday season. Nakondisyon niyo na ba ulit ang inyong mga sarili para bumalik sa classroom at mag-aral ulit? Nako, kung hindi pa at lumilipad pa rin ang inyong mga isip, ibalik natin ang iyong focus sa tulong ng time management technique na Pomodoro Technique. Kung ano yan, tutukan sa Back to School report na ito. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo, kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. At kapatid, yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ng mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, Unas sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion.